Hello mga manay! Welcome dito sa aking kusina. Ayan, kumakain ako ngayon ng mechadong pata ng baboy. At gusto kong itry ninyo kasi grabe, ang sarap nito. Solid. So para hindi na kayo matakam habang kumakain ako rito, tara na! Atin na ang umpisahan. Bali dito, unahin muna natin. Meron tayo ritong pata ng baboy. Kung ayaw ninyo ng baboy at hindi kayo kumakain, pwede naman po ang manok. Pwede rin ng baka. So, ito, part ng paa. Unahang paa to ng baboy. Pwede rin naman ng gempo kung ayaw nyo ng mataba. So, bali dito, titimplahan muna natin to ng ating patis. Ito yung pinaka-pang-asin natin, pampalasa. Pwede rin kayong gumamit ng asin kung ayaw ninyo ng patis. Meron tayong pamintang pino. Then, calamansi juice. Kung walang calamansi juice, pwede rin naman po ang lemon juice. Tapos, massage lang po natin o lamasin para kumapit yung pampalasa na nilagay natin. So, dito, ibabad lang natin to kahit 30 minutes. Or kung nagmamadali talaga, pwede naman na rekta na. Lalo na kung talagang meron kayong biglaang pagdating ng inyong bisita. So, naglalagay tayo ng kalamansi para talagang mas malinamnam yung ating lulutuin. Then, pagkatapos natin mamassage, ayan. So, set aside muna natin to. Then, maya-maya, mag-ready na tayo ng ating pan na paglulutuan. So, ready na tayong mag-start para sa ating pagluluto. Yan. Painitin ko lang tong ating pan. Then, bago tayo magluto ng ating karne, so, unahin ko muna na i-fry itong ating veggies. So, meron tayong patatas at carrots. Ni-slice ko lamang ng katamtaman ng laki. So, kahit naman hindi to i-fry, pwede naman. So, ako ipa-fry ko kasi nakakatulong din to para hindi kaagad mabilis mapanis yung ating lulutuing ulam. Ayan, mainit na. Maglalagay na tayo ng oil. Then, add lang ako ng butter oil blend dito sa aking lulutuin kasi mabango to. Konti lang. Kuha tayo ng ating panandok. Then, dahan-dahan ko ilalagay yung gulay. Kasi tatalamsik to. So, pinagsabay ko na yung carrots at yung ating patatas. Haluin na natin, dahan-dahan. Wait ulit natin for another a few minutes. Ayan, okay na to. So, pwede na natin tong hanguin. Para isunod naman natin yung ating nababad na baboy. So, dito na rin natin lulutuin yon. So, bali ito, gagawin natin, isi-sear muna natin. Susunugin muna natin yung kanyang taba-taba. Pero hindi totally sunog yung basta mag golden brown lang. Ngayon, pag okay na, hanguin na natin yung ating karne. Then, dito na rin tayo magigisa ng bawang sibuyas natin. Unahin ko ang bawang. Pero depende sa inyo. Gusto nyo sibuyas, unahin ninyo.
Then, sunod natin ang maraming sibuyas. So, igisa lang natin ng maigi, pero wag hayaan na masunog ang bawang para hindi kumait. Hintayin lang natin na malantat yung sibuyas na to. Saka natin isusunod ang kamatis. So, yan okay na. Lalagay na natin ang kamatis. Mas mainam yung kamatis na hinog para mas makatas. Para mas masarap. Ayan. Titimplahan natin ito ng paminta. Saktong dami lang. Then, patis ulit. Ilalagay ako. Ito yung pampalasa ko. Pero pwede naman po ang asin. Kasi merong hindi kumakain ng patis o ayaw ng may amoy patis. So, pwede po asin ang gamitin ninyo. So, dinudurog-durog natin yung kamatis para lumabas yung kanyang katas. Para mas malasa. Then, maglalagay na rin tayo dito ng oyster sauce. 1/4 cup na oyster sauce. Isa-isa lang natin. Kapag durog na yung kamatis, ilalagay na natin yung ating baboy. Then, maglalagay tayo ng tubig. Bali dito, maglalagay ako ng 1 litro ng tubig para mapalambot ng maigi itong pata. Kasi yan po ay malalaki. So, mas matagal palambutin. Pero kapag kinulang pa rin, pwede kayong mag-add ng tubig hanggang sa lumambot yung inyong karne. Halu-haluin ko lang bago ko tatakpan. So, tatakpan na natin. Hayaan natin yan kumulo ng mga after 25 minutes. Check na natin at kanina pa itong nakulo. Bango. Pero hindi pa malambot yung ating pata. So, sakto lang yung tubig na yan. Bali dito, maglalagay ako ng tomato sauce. Pwede rin naman ang tomato paste. So, isang pack ng 200 grams na tomato sauce yung aking nilagay. Pero kung maraming kamatis, kahit na hindi na kayo maglagay ng tomato sauce, kaso kulang pa tong ating kamatis eh. Konti lang din kasi yung nabili. Kaya naglagay ako ng tomato sauce. Dahil yung kamatis ay konti lang. Gusto ko talaga yung lasang-lasa mo yung tomatoes. Ayan. Then, tatakpan ulit natin. Hayaan ulit natin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa maiga at hanggang sa lumambot na yung ating pata. Pata ng baboy ha. Hindi pata natin. I-check na ulit natin. Ayan. So, malambot-lambot na yung ating pata. Bali dito, maglalagay na tayo ng ating mga gulay. Ayan, patatas, carrots. Then, meron tayong bell pepper. Malit lang yung bell pepper ko, mga manay. Then, hindi na natin ito tatakpan. Para naman yung pinaka sarsa niya ay talagang lumapot at maglangis. So, hayaan na lang po natin ng ganyan. Hanggang sa lumambot din itong mga gulay natin. Tapos, saka natin yan titikman. Kung mag-a-adjust tayo sa lasa, maglalagay pa tayo ng patis o asin. Yan. So, hayaan lang natin.
At eto na. Kitang-kita mo naman, oh. Grabe kalapot yung sarsa natin. Tapos, ang lambot ng ating pata. So, patayin ko na yung apoy. Kasi ang mga bata, mahilig po sa sabaw-sabaw lang. Ang madalas na kinakain. Kaya eto, pwedeng-pwede na tong ihain. Bali, titikman ko lang din. Pero titikman ko na to kasi kanina. Okay na sa akin yung timpla. Eh, dahil naiga, yung pinakasarsa niya, tikman din natin kung nagbago. Sarap. So, ayan, okay na to. Hindi ako naglagay ng sugar. Pero nasa inyo kung gusto niyo na may palong konting tamis. Then, pwede rin kayong maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo kasi iba-iba tayo ng timpla. So, ito is guide lang naman para kung paano magluto ng ganitong ulam. Matry nyo rin kasi pwedeng-pwedeng panghandaan to. So, pwede na tayong kumain at gutom na talaga ako dahil matagal-tagal din yung pagluluto natin ito. So, tayo na't sumandok. Napakalambot. Samahan natin yan ng mga gulay-gulay. Ayan. Tapos sarsa. Panalo. Ito ang sarsa pa lang ay ulam na. Bago ko umpisahan na tikman, ipakita ko muna sa inyo ng malapitan ng kayo ay lalong matakam. Ito na't luto na. Tara't kain po tayo. Kain tayo. Ayan, meron tayong mainit na kanin. Pero buti na palamig ko na. Oh, alam ko magsasabi kayo, Manay, puro na matataba yung kinakain mo. Hindi naman po kami araw-araw kumakain ng karne. So, yung mga nakikita ninyo, madalang po, puro gulay, isda, ganun. Yan o. Masarap kumain kapag nagkakamay. Kaya tayo po ay kumain. Ito yung maraming taba-taba. Sarap. Yung patatas, hindi siya yung totally na sobrang madurog-durog. Sakto ang pagkakaluto. Pero kung yan po yung inyong lulutuin, mga 500 ml lang na tubig, ha? Wag 1 litro. Kasi ito matagal palambutin. Sakto yung timpla. Masarap to kumanghang. So, ayan. Alam ko nagugutom na kayo. So, muli ako po ang inyong madiscarding nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Comment down below kung ano yung mga gusto nyong recipe, ulam, o mga pang-negosyo idea na gusto nyong matutunan. At malay mo, ma-share natin dito sa aking kusina. Paalam!